Hello mga ka-Lashroom! For today's video ay gagawan ko ang nag-iisang angel ko. Last na gawa ko sa kanya is nung last month pa. So ngayon gagawan ko ulit siya bago tayo manganak. Dapat maganda ang kanyang lashes na para bang siya yung manganganak. Charis. Meron kasi akong bagong gagamitin na lash brand and nakita ko lang to sa mga student ko sa GC kasi sa GC nagsisend sila ng mga ginagamit nila, kung ano yung mas magandang gamitin, naghihingian sila ng mga idea or what. So ito yung gagamitin ko dito na lashes na lash brand is dun ko lang din nakita sa kanila. Ganun yung mga chikahan ng mga student ko sa mga GC ko for student, hindi yung chikahan about sa ibang tao. Kung sino yung patutumbahin nila. Charis. So, dito sa part na to, ay naglalagay na ako dito na lash primer using lash primer ng Jenny Lash. Habang binabrush ko siya, ay pinapahanginan ko siya gamit yung aking mini pan para mabilis din siya matuyo. Nagmamadali kasi ako, baka kasi umulan. Yung gagawin ko sa kanya ay katulad lang din nung ginawa ko last month, which is yung wet lash, dull eye set, and yung size na pinakamahabang ilalagay natin sa kanya is size 14 hanggang 10. Parang di ka sure sa size na. Ayaw, di ma. So, sabi ko kay JM, kakapalan ko na yung gawa ko sa kanya para umabot na hanggang October at November. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na bago ko gagamitin na lash brand, which is yung pad band. 3 tray lang muna yung in-order ko dito. So, pang volume, yung ginagamit ko pang wet lash, and yung pang classic, at yung 3D nila na pre-made. So, dahil wet lash yung gagawin natin kay JM, ang gagamitin ko dito is yung volume. Yung thickness na gagamitin ko dito ay 0.05 at yung curl niya ay CC curl. So, nung hinawakan ko yung eyelash extension mismo, is masasabi ko rin naman na malambot siya. At yung gagamitin ko dito na lash glue ay yung Jenny Lash na GR. And sa part na to, ay naglalagay na tayo dito. So, ang gamit ko dito na tweezer, yung pang-isolate ko dito is yung sa lash stock. And yung tweezer ko naman na gamit ko panglagay dito, yung pang-attachment, yung L na tweezer na to, is di ko na maalala kung ano yung pangalan nito or brand. Yan kasi yung trip kong gamitin na tweezer ngayon. Diba, may mga gano'n naman talaga na pangyayari or ugali na kung ano yung trip mong gamitin ngayon, gagamitin mo. Katulad ngayon, ito yung trip kong gamitin na tweezer. Anyway, napansin ko lang din dito sa lash brand na to is mas dark siya unlike doon sa iba naming ginagamit na lash brand. And napapansin ko, medyo nahihirapan ako dito mag-attachment kasi yung ginamit ko dito na lash glue na Jenny Lash is dumudulas siya kahit may primer na. And nagpalit ako dito ng lash glue baka kasi hindi sila compatible, may mga ganun kasi diba. And then, nung pinalitan ko yung Jenny Lash na lash glue na isa, is hindi rin siya ganun kadaling ilagay, dumudulas pa rin siya. At syempre, dahil marami tayong lash glue na ginamit natin, yung pangalawang ginamit ko na lash glue is pinalitan ko ulit. And then, yung pinalitan ko is ganun pa rin, dumudulas pa rin siya, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ako ba may problema sa humidity ko, sa temperature ko, or what, pero okay naman ang lahat. So, meron pa akong isang lash glue na hindi ko pa ginagamit, and sana, sabi ko, sana talaga is kumapit na siya. So, yung huli kong ginamit na lash glue is yung lash glue na glow. So, ayun, nanginginig pa ako nung dito kasi nga kinakabahan ako, baka hindi na naman siya dumikit at dumulas-dumulas na naman siya. And ayun, sa wakas, naging okay siya. Actually, yung primer na ginamit ko dito ay si Jenny Lash. Hindi ko pa rin siya pinapatungan ng ibang primer. Yun pa rin naman. And then, yung ginamit ko yung panghuli na lash glue is yung sa glow. And ayun, compatible naman din silang dalawa. Nairaos ko naman din siya ng maayos kahit papaano. As a lash artist, so dapat marunong tayong gumawa ng paraan. Hindi yung... And finally, natapos na rin ako dito. And ito na yung outcome ng ating gawa. Mga ka-Lashroom, pipili ako ng pagbibigyan ng mga lash kit sa ating masisipag na followers. Actually, dalawa na yung pagbibigyan natin. Yung isa doon sa masisipag nating followers. At doon sa isa, yung yung kung sino yung mapipili natin doon sa email, kung sino yung mga nag-email sa atin ng kwento ng buhay nila sa last journey nila. So, hindi pa ako nakakapagpili kasi sobrang dami nyo. Hindi ko alam kung sino yung talagang maano natin. Pero, ipopost natin yan. And gagamitin natin yung kanyang kwento sa ating video. Iba-voice over natin. Yun lang. Thank you for watching. Bye!